Dominant Protector. Credit to the author. 3,871-3.9K. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung gusto nilang manood ng saya, manood sila. Hindi pa natin alam kung sino ang magpapakatanga mamaya. Randolph, na nasa tabi niya, ay tila hindi nag-aalala. Si Terence ang tumulong sa kanya at kay Hernan na magtanim ng kanilang mga buto, at binigyan lang siya ng 6 at nagpipigil na iyon. Kung hindi lang dahil sa takot na maghinala, baka magkasundo pa ang dalawa. Pagkatapos ng lahat, sa hindi magandang kondisyon ng paglilinang ng mga baguhan ng Green Cloud Pavilion, napakabihirang na para sa kanila na matagumpay na magtanim ng 6 sa bawat 10 buto. Kung sila ay mag-aabot ng higit pa riyan, ito ay medyo masyadong mapangahas. Bukod dito, sa Randolph at sa kasalukuyang mga posisyon ni Hernan, ang mga punto ng pagsubok sa espiritu ng damo ay hindi gaanong mahalaga sa kanila. Ito ay ganap na hindi kinakailangan upang pukawin ang hinala para sa ilang mga punto. Ang mga buto ni Terence ay may napakataas na survival rate, at ang kanyang 40 buto ay nabura lahat. Paano ito naging posible? Ayon sa pagkaunawa ni Randolph kay Terence, malamang na sinasadya ng kanyang amo, naghihintay ng ilang clown na dumating na naghahanap ng gulo. Hindi lang si Randolph, si Chengmin sa karamihan ay ganoon din ang iniisip, hinihintay si Gavin at ang kanyang barkada na masampal sa mukha. Maya-maya, tuluyang bumukas ang pinto ng kuweba. Natigilan si Terence nang makita niya ang mga tao sa labas. Oh! Kaya maaga. Bahagyang ngumiti si Terence, ngunit ang sumunod niyang sinabi ay nagpadilim ng mukha ng lahat. Nang marinig ko ang napakalaking kaguluhan sa loob ngayon, naisip ko na may isang grupo ng mga pulubi na nanggaling sa kung saan at hinaranggan ang aking tirahan sa kuweba para manghingi ng pagkain. Hindi ko inaasahan na kayo pala ang lahat. Nakakatuwa talaga ito. Isang pulubi. Ikaw ang pulubi. Tahimik na nagmura ang lahat. Gayunpaman, kapag naisip nila ang kanilang kasalukuyang estado, sila ay mga pulubi lamang na nakaharang sa pintuan upang humingi ng pagkain. Inihatid na nila ang kanilang mga sarili sa pintuan upang tawanan. Ito ay talagang mura. Sa sandaling ito, hindi naiwasang magtanong ni Gavin, Terence, huwag mong sabihin sa akin na nakalimutan mo kung anong araw ngayon. Ngayon. Nag-isip sandali si Terence bago hinampas ang kanyang ulo. Tama. Senior Kuya Mold, pinaalala mo na naman. Araw na ba ng Spirit Jade Distribution? Lagi mo akong binibigyan ng pinakamaliit na spiritual jade nitong mga huling beses, kaya hindi ka pwedeng maging bias sa pagkakataong ito. At saka, kung may gustong makipagpalitan sa akin ng spiritual jade, mangyaring pumila at magbid, first come, first serve. F***6. Ano ang F***6 ito? Bobo ba talaga ang batang ito o nagpapanggap lang? Natigilan sandali si Gavin, nagmumura sa loob. Si Bella naman ay hindi napigil ang mapatawa. Si Terence ay isang kawili-wiling tao, lakas at posisyon sa isang tabi. Terence, huwag mong subukang ibahin ang usapan. Binabalaan kita, ngayon ang takdang oras para ipasa mo ang iyong misyon. Sabi mo 40 buto ka na, ngunit wala kang ipinasa kahit isa. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan? Malamig na umungol si Gavin. Nabuhayan ang loob ng lahat nang marinig nila ito. Magsisimula na ang isang magandang palabas. Anong kahihinatnan? Di ba deduction lang ng 40 exam points? Mapaglarong sabi ni Terence. Nabawas ang 40 assessment points. Nasayang mo ang 40 buto ng damong gamot na pinagsikapang nilinang ng aking nursery ng espiritual na halamang gamot. Masyadong simple nang iniisip ng kapatid kong junior na ito ang mga kahihinatnan, hindi ba? Bago pa makapagsalita si Gavin, malamig na bumantong hininga ang isang malayong tao bilang tugon. Nagulat ang lahat. Tumingin sila at nakita ang 3 figure na dahan-daang naglalakad. Ang 2 tao sa tabi niya ay pamilyar na mukha, Harry at Leandro. Yung nasa gitna yung manager ng gamot, yung nakita niya sa pill hall nung namimigay sila ng seeds. Bakit nandito ang taong ito?
Tumaas ang isang kilay ni Terence, ngunit hindi kinailangan ng isang henyo upang malaman na ang biglaang pagdating ng kapatid na babae manager ay pinlano ni na Harry at Gavin. Mabilis na tiningnan ng lalaki si Terence, ang lalaking ito ay hindi dumating na may magandang intensyon, at kailangan niyang mag-ingat. Napangiti si Terence habang malamig na nakatingin sa gilid. Habang lumalapit ang kapatid na babae na manager ng nursery ng gamot sa espiritu, ang mga bagong disipulo ay nabuhayan ng loob. Gaano man kakapatid ang taong ito, isa pa rin siyang taong may awtoridad sa PhilHall. Ngayong pumunta na siya sa pintuan ni Terence para manggulo, ang kasabikan ngayon ay hindi nawala ng kabuluhan. Lumapit si Harry at tumawa, "Boss Terence, noong nagkalkula ako ng mga puntos, nalaman ko na ang iyong 40 buto ay nabura lahat. Naisip ko na medyo kakaiba ito, kaya't hiniling ko kay Manager Layton na lumapit upang tingnan. Tungkulin ko ito, mangyaring huwag isipin. Ang mura talaga ng lalaking ito." Hernan, Randolph, at sabay-sabay na ibinigay sa kanya ng ilan ang gitnang daliri. Ang mga talukap ni Terence ay kumaibot, masyadong hindi dahil sa bastos na mukha ni Harry, ngunit dahil ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalang ito. Manager Layton. Ang pangalang ito ay talagang karapat-dapat sa ugali ng kapatid ng manager na ito. Sinong lalaki ang makakaisip ng ganoong pangalan? Pinagmasdan ng mga mata ni Layton si Terence pataas at pababa, ang kanyang mga daliri ay nakataas na parang orchid habang sarkastikong sinabi, "Junior brother, noong humingi ka ng 40 spirit herb seeds last time, pinaalalahanan ka ba niya?" Hindi masama. Bahagyang tumango si Terence. Malinaw kong sinabi sa iyo ng maaga na ang mga baguhan ng Green Cloud Pavilion ay hindi maaaring magtanim ng anumang mga espiritual na binhi, ngunit pinilit mo pa rin ang pagpili. Noong panahong iyon, akala nila ikaw ay isang alchemist at may ilang mga kasanayan, ngunit hindi nila inaasahan na ang lahat ng 40 espiritual na mga binhi ay masisira. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ang boses ni Layton ay naging mas mabangis, halos maihahambing sa boses ni Bella. Hindi ko alam. Mangyaring payuhan ako, Katie, wala Layton. Kalmado pa rin si Terence. Kahit na ang bawat espiritong herb seed ay ginawa ng maramihan, ang Spirit Medicine Nursery ay naglagay ng maraming pagsisikap. Sa pagkakataong ito, ang mga nakatataas ay nagbigay ng utos na gamitin ito para sa bagong dating na pagtatasa. Kahit na alam nila na higit sa 80% ng mga espiritong buto ng halamang gamot ay mawawala, wala silang masasabi. Sa puntong ito, biglang naging malamig ang boses ng Katie, wala na si Layton. Gayunpaman, kung pipilitin mong magbid para sa 40 buto ng damong espirito kahit alam mong wala kang kakayahang gawin iyon, hindi iyon normal. Maaari bang tanggapin ito ng mga tao dahil sinasadya nitong sirain ng junior brother na ito ang mga bunga ng aking pagsusumikap? Bago pa makasagot si Terence, pinutol ni Gavin, "Tama. Ako, si Gavin, maaaring ang bagong manager ng pavilion, ngunit hindi ako kailanman pumanig sa mga taong irresponsibleng sumisira sa mahahalagang yaman ng 3 pavilion. Manager Layton, ipinapangako ko sa iyo na magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa Terence na ito, at gagawin namin ang aming makakaya." Para sa usapin ngayon, nakausap na ni Gavin ang Pavilion Master ng Welcome Pavilion, si Yunfeng, ng maaga. Kung hindi, hindi siya maglalakas loob na sabihin ang mga ganoong salita sa publiko. 3,872. Buti naman, kung ganoon ay mahihirapan ako kay Manager Mold na asikasuhin muna itong Terence, at pagkatapos ay isusumbong natin ito sa matanda. Mapagpasyahang sabi ng Katie, wala na si Layton. Hindi siya nakipagsabuatan kay Gavin at sa iba pa, ngunit talagang nasaktan ang kanyang puso para sa mga espiritual na buto ng damong iyon. Isang buong 40 sa kanila ay nawasak ng isang mangmang na bagong dating. Ito ay isang pag-aaksaya lamang ng mga regalo ng Diyos. Kung hindi niya sila pinarusahan ng malubha bilang babala sa iba at sumunod ang lahat sa panahon ng pagtatasa ng bagong dating sa hinaharap, mapapanatili pa ba niya ang kanyang posisyon bilang nursery ng gamot sa espiritu? Sige. Si Gavin ay umungal at inatake si Terence bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Ang malakas na aura sa paligid niya ay nagulat sa lahat. Mid-stage foundation establishment. Maging si Terence ay hindi maiwasang mabigla.
Si Gavin ay nasa tuktok lamang ng unang bahagi ng foundation stage, ang parehong antas ng Bella, ngunit siya ay nakapasok sa kalagitnaan ng foundation stage. Bago pa makareact ang sinuman, nasa balikat na ni Terence ang kuko ni Gavin. Hindi siya gumamit ng anumang makapangyarihang kakayahan, ngunit hindi siya nagpigil. Kung ito ay bago ito, si Gavin ay hindi maglalakas loob na labanan si Terence kung hindi siya nakalusot sa mid-foundation stage. Hindi na siya makakabalik kung hindi niya matalo si Terence sa publiko. Ngunit ngayong mayroon na siyang ganap na kalamangan sa lakas, kailangan niyang turuan ng leksyon ang kanyang kaaway kung hindi niya gagamitin ang dahilan na ito. Mas mabuting palitan niya ang kanyang pangalan sa lalong madaling panahon. Ngayon, hahayaan niyang makita ng lahat kung sino ang may huling desisyon sa mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion, si Terence ba ang baguhan, o siya ba, ang malaking senior na kapatid. Ang isang mid-foundation stage practitioner ay madaling durugan ang balikat ni Terence kahit na hindi sila gumamit ng anumang malakas na kasanayan. Kahit na si Terence ay hindi uminom ng Ultimate Golden Pill noong nakaraan at siya ay isang tunay na peak early foundation stage practitioner, siya ay nasa isang malaking kawalan. Gayunpaman, bago pa mapunta ang kuko ni Gavin, biglang sumabog ang balikat ni Terence na may napakalakas na purong chi, na sinalo si Gavin at pinahirapan siya. Binawi ni Gavin ang kanyang kamay sa sakit, ang kanyang puso ay napuno ng pagkabigla at takot, ngunit nagpakita pa rin siya ng isang palabas at sinabi, Terence, iniligtas ko ang mukha para sa iyo, kaya hindi ko ginamit ang aking buong lakas. Kung hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo, pagkatapos ay lalaban ito sa 3 pabilyon, at huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Hehe, kung ganon, I really have to thank Senior Kuya Mold for holdback. Kung hindi, baka ngayon lang napilayan ang balikat ko sa suntok na yun, di ba? Tumaas ang isang kilay ni Terence, natutuwa. Oo naman. Junior Brother Linford, hindi ka naman masyadong mayabang na iniisip mong kaya mong harapin ang isang mid-foundation stage cultivator ng mag-isa, tama ba? Ngumisi si Gavin. Yugto ng pagtatatag sa kalagitnaan ng foundation. Kung kaya niyang patayin ang isang peak late foundation establishment cultivator sa ilang segundo, bakit siya kapos sa isang bagong advanced na middle foundation establishment cultivator? Hindi napigilan ni Terence na matawa. Kung wala lang gaanong tao ang nanunood, napatay na niya si Joel kung ngayon lang ay nang-ahas si Gavin na salakayin siya. Dahil kaya niyang talunin si Joel ng kalahating kamatayan, hindi magiging problema ang pakikitungo kay Gavin. Sa oras na ito, biglang tumayo si Hernan at sinabing, kung hindi sapat ang boss lang, paano kung sasali ako? Ibilang mo ako, sabi ni Randolph. Nang makita silang dalawa na tumalon, nagulat ang ibang rookies na naruroon. Ang mga bagay ay tila nawala ng kontrol. Gayunpaman, hindi nagalit si Gavin. Sa halip, tumawa siya at sinabing, gusto mo bang magrebelde? Huwag mong sabihing hindi kita pinaalalahanan, dalhin mo si Terence upang makita ang matanda ng bulwagan ng alchemy. Ito ang pinagkasunduan ni Pavilion Master Hu at ng mga nakatataas sa bulwagan ng alchemy. Makatwiran ito mula sa simula hanggang sa huli, at kung sino ang sumuway sa mga alituntunin ng publiko ay maituturing na pavel. Nang walang awa. Habang nagsasalita siya, tiningnan ni Gavin sina Bella at Tony, bawat isa sa kanila ay naghahanda na titigan ang grupo ni Terence. Sa pagkakataong ito, may karapatan silang gawin ito. Kahit napatayin sila, hindi sila papanagutin ng 3 pavilion. Sa kabilang banda, kung si Terence at ang iba pa ay maglalakas loob na lumaban, sila ay kakasuhan ng rebelyon at mamatay ng walang kabuluhan. Teka, Kuya Mold, may hindi pagkakaintindihan. Nakita ng kahabag-habag na nakatatandang kapatid na hindi maganda ang sitwasyon at mabilis na lumapit upang tumulong. Nag-aalala siya tungkol sa nangyari ngayon, at gaya ng inaasahan, ang sitwasyon ay patungo sa pinakamapanganib na direksyon. Si Gavin ay naglagay ng bitag para kay Terence. Isang mainit na dugong binata tulad ni Terence ay hindi makakapagpatahimik at makakasuhan ng rebelyon. Ang kanyang buhay ay matatapos na, at ang 3 pavilion ay hindi hahayaang makaalis kahit isang rebelde. Hindi pagkakaunawaan. Nakita nating lahat kung paano lumaban si Terence ngayon lang, at sinasabi mo sa amin na hindi pagkakaunawaan iyon.
Pinoprotektahan mo siya ng walang anumang prinsipyo, mukhang handa ka nang samahan siya sa gulo na ito, hindi ba? Casual na binato siya ni Gavin ng isa pang malaking sombrero. Lihim mo bang ibinenta ang 40 na buto? Napagtanto niya na ito ay isang magandang pagkakataon para patayin si Terence at ang kanyang grupo, kasama na ang mapait. Ito. Hindi nakaimik ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid. Hindi siya magaling sa mga salita sa simula. Sa ganitong sitwasyon, kung may nasabi siyang mali, baka ma-wipe out siya. Hindi siya naglakas loob na magsalita ng walang kaparerekon. Ibaba mo sila. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Terence at ang iba pa na makapag-isip, inutusan at inatake muli ni Gavin si Terence. Sa pagkakataong ito, hindi na niya minamaliit ang kanyang kalaban at wala siyang balak na magpigil. Yin Bone Claw 23 Forms. Ang Yin Bone Claw, gaya ng iminungkahing pangalan nito, ay isang napakasamang pamamaraan ng martial. Ito ay sinabi na kapag nilinang sa isang napakataas na antas, ang mga buto sa buong kamay ng isang tao ay magsisimulang magbago ng hugis, unti-unting nagiging tunay na Yin Bone Claw. Para naman kay Gavin, bagamat ang kanyang mga kamay ay hindi pa ganap na nababago sa hindi makatao na mga kuko, ang mga ito ay malinaw na deformed, isang tanda ng kapangyarihan. Muling inatake ni Gavin si Terence, at ang ibang mga baguhan ay tumabi ng mataktika. Ang kahabag-habag na nakatatanda, si Randolph, at si Hernan ay nasa ilalim ng pagbabantay ni Bella at Tony. Si Terence ay palaging isang malakas na manlalaban, na kayang talunin si Bella, na nasa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage, ngunit walang sino man dito ang nag-isip na siya ay katapat ni Gavin. Pagkatapos ng lahat, si Gavin ay isang mid-foundation establishment expert. Sila ay nasa ganap na magkakaibang antas. Maging sina Chengmin at Leandro ay hindi napigil ang matukso. Kung talagang hindi kayang talunin ni Terence si Gavin, tutulungan nila siya kahit na kailanganin nilang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang especially iya. Gayunpaman, hindi sila binigyan ni Terence ng pagkakataong umatake. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang 22 anyo ng ligaw na apoy na 8 trigram palm na nagpabalik sa nagbabantang si Gavin. 3,873. Habang hinawakan niya ang kanyang bahagyang belang kanang kamay, hindi maiwasan ng mga mata ni Gavin na kumaibot. Nawala na naman siya sa palitan na ito. Si Terence ay isang bata lamang mula sa karaniwang mundo, talaga bang mayroon siyang hindi maarok na lakas? Tumingin muli si Gavin kay Terence, medyo natatakot. Bagamat sinasalungat siya ni Terence mula nang dumating sila sa Sky-class Island, ito ang unang pagkakataon na nakipag-away siya sa kanya ng harapan. Ang mga resulta ng kanyang pagsusulit ay nagpatunay na hindi walang dahilan na nagdusa si Tony at ang iba pa sa mga kamay ni Terence. Lihim siyang nabigla sa resulta, ngunit nakamit niya ang kanyang layunin. Mga kapatid, ang pagsuwi ni Terence sa mga nakatataas, ay itinuturing na isang paghihimagsik. Ibaba siya ngayon, at sinumang tumugon ay gagantimpalaan. Agad na tumawag si Gavin na may malamig na ngiti. Sa kanyang mga mata, ang pagsuwi ni Terence sa publiko ay isang matibay na krimen para sa pagrerebelde, at siya ay isang patay na tao. Hindi na niya kailangan pang mag-aksaya ng lakas. Ang mahigpit na kaaway na gumugulo sa kanya sa loob ng 4 na buwan ay napakadaling napatay. Ang sitwasyon ay naging maayos na kahit si Gavin mismo ay hindi inaasahan na mangyayari ito. Medyo hindi totoo ang pakiramdam nito. Kahit anong mangyari, sa wakas ay maalis na niya ang isang malaking problema ngayon. Paano kung malakas si Terence? Isa lang siyang walang utak na tanga. Maaari siyang maglagay ng bitag at mamamatay siya. Para sa iba pang mga disipulo ng Green Cloud Pavilion, kung maaalis nila si Terence, hindi lang sila makakakuha ng malaking gantimpala, ngunit maaalis din nila ang abnormal na nilalang na ito. Kahit papaano ay hindi na sila magmumukhang walang kwenta gaya ngayon, na pumapatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Nang si Gavin ay nakaramdam ng labis na kasiyahan sa kanyang sarili, sina Chengmin at Leandro, ang 2 especially iya, ay papasok na sana upang tumulong nang biglang ngumiti si Terence. Taksil. Si Kuya Mold ay may napakasamang intensyon, ngunit gusto kong itanong, ano ang kasalanan ko? Tanong ni Terence na may mahinang ngiti.
Sinasadyang sirain ang mahahalagang yaman ng tatlong pavilion at laban sa desisyon ng mga nakatataas sa pamamagitan ng paglaban. Hindi pa ba sapat iyon para ituring na isang taksil? Malamig na umungol si Gavin. Lalong lumawak ang ngiti ni Terence. Huwag na nating pag-usapan ang iba. Sa unang insidente pa lang, nasaan na ang ebidensya para sa sadyang pagsira sa mahalagang yaman ng tatlong pavilion? Ngumisi si Gavin at hindi umimik. Iniabot niya ang kanyang kamay at gumawa ng kilos ng paanyaya sa Katie. Wala na si Layton. Hindi niya kailangang mag-aksaya ng hininga sa ganoong bagay. Alam niya na wala siyang kakayahang gawin iyon, ngunit pinilit pa rin niya ang pagpili ng 40 espiritual na mga buto ng damo. Sa huli, hindi man lang niya nagawang linangin ang isa. Hindi ba ito ang ebidensya? Sabi ni Layton na may masamang ekspresyon. Ngumiti si Terence at umiling, Manager Layton, tama lahat ng sinabi mo maliban sa isang bagay. Aling pangungusap? Kumunat ang noo ni Manager Layton. Wala ni isa ang nalinang. Sino ang nagbigay sa iyo ng impormasyong ito? Sa pagkakaalam ko, ngayon ang deadline. Hindi tayo makakagawa ng conclusion bago lumubog ang araw. Seryosong sabi ni Terence. Agad namang napatawa si Gavin at napamura, so ano? Sa tingin mo ba ay makakapagdulot ka pa ng isang espiritong herbseed na nakaligtas? Kung bibigyan mo lang ako ng 1 o 2 table tasks bilang dahilan, ipinapayo ko sa iyo na huwag mong ipahiya ang iyong sarili. Dahil ang mga buto na nakaligtas ay maaari lamang lumaki sa mga espesyal na kondisyon ng nursery ng gamot sa espirito, lahat, kasama si Gavin, ay matagal nang nag-akala na ang 40 buto ni Terence ay halos lahat ay patay, kung hindi man nullipole. Walang paraan na mapalago niya silang lahat sa huling araw. Walang makakagawa nun. Totoo na kahit si Terence ay hindi magawa ang huli, ngunit ang una ay isang piraso ng cake. Manager Layton, nakatatandang kapatid na si Maud, kung ang mga resultang ibibigay ko ay makapagbibigay kasiyahan sa iyo, ano ang palagay mo sa usapin ngayon? Bahagyang ngumiti si Terence, na parang may mas malalim na kahulugan sa kanyang mga salita. Sa aming kasiyahan. Tiningnan ni Gavin ang walang takot na mukha ni Terence at hindi maiwasang manginig. Ang bata ay hindi talaga naghintay hanggang ngayon upang ibigay ang mga buto, hindi ba? Walang ibang may lakas ng loob na gawin iyon, ngunit ang pagkilos ni Terence sa lahat ng ito ay isang posibilidad. Lumibot ang mga mata ni Gavin sa paligid, at tumawa siya ng masama. Simple lang. Ang iyong mga compound, Randolph at Hernan, ay may tigisang nag-abot ng 6 na spirit herb seeds. Bilang boss nila, hindi ka maaaring maging mas masahol pa sa iyong mga underlings, di ba? Hindi naman dapat masyado itong hiling ko, di ba? Ang ibig sabihin ng Senior Kuya Mold ay basta ibibigay ni Junior Brother Linford ang 6 na natitirang spirit herb seeds, hindi siya ang masisisi sa pangyayari ngayon, di ba? Nagningning ang mga mata ng nakatatandang kapatid. Alam niyang tinutulungan ni Terence si Randolph at si Hernan na palaguin ang mga buto, at naisip niya na si Terence ay maaaring maglaro ng apoy hanggang sa huling araw at kumuha ng 6 na buhay na binhi. 6. Kawawang Kuya Junior, may utak ka bang baboy? Hindi ka ba nakakaintindi ng lengguwahe ng tao? Malamig na umungol si Gavin. Tumalon si Tony at tumawa, Randolph at 6 na buto lang ang naibigay ni Hernan nang makatanggap sila ng 10. Ayon sa ratio na ito, kakailang ganing ibigay ni Terence ang hindi bababa sa 24 na buto kapag nakatanggap siya ng 40. Naiintindihan mo na ba ang ibig sabihin ng ika-9 pinsan ngayon? Naghinala na sila ni Gavin na Randolph at nanloloko si Hernan nang malaman nilang may 6 na buto ang bawat isa sa kanila. Maaaring binili nila ang mga pawnlo mula sa isang tao sa labas, ngunit wala silang anumang ebidensya. Ngayon, magagamit na nila ito para patayin ang kanilang amo na si Terence. Agad namang sumipsip ng malamig na hangin ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid at ang iba pa. Sa 40 spirit herb seeds, 24 sa kanila ang kailangang mabuhay. Kahit na ang mga profesional sa nursery ng espiritu ng damo ay hindi magagawa ito. Ngunit bago pa sila makasagot, nanguna na si Gavin at nakangiting sinabing, Manager Layton, sa tingin mo ba ito ay isang magandang paraan para harapin ito? Dahil subordinate sila ni Steward Mold, natural lang na si Steward Mold ang may final say.
Gusto lang nila ng paliwanag para hindi masayang ang 40 spirit herb seeds na pinaghirapan ng spirit herb nursery namin. Sabi ni Layton na may malamig na ekspresyon. Hindi siya tanga. Nasabi na niya na ginagamit ni Gavin ang pagkakataong ito para pukawin ang gulo at parang gusto niyang linisin ang sekta. Gayunpaman, ito ay walang kinalaman sa kanya. Mula sa kanyang pananaw, ang tanging layunin niya sa pagpunta dito ngayon ay upang patayin ang manok upang bigyan ng babala ang mga unggoy at magtakda ng panuntunan para sa mga pagtatasa ng mga bagong dating. Narinig mo iyon, tama. Ang pamantayang ito ay inaprubahan ng manager na si Layton, at magnenegosyo tayo. Terence, kung hindi mo ito magagawa, huwag mong sisihin ang iyong nakatatandang kapatid na hindi naging madali sa iyo, puno ng hangarin sa pagpatay si Gavin. 3,874. Kung hindi matugunan ni Terence ang pangangailangang ito, kahit na makapaglabas siya ng ilang buhay na espiritual na mga buto ng damo, sisingilin pa rin siya para sa sinadyang pagsira sa mahahalagang mapagkukunan. Ang kanyang pagtutol kanina ay magiging matibay na ebidensya ng paghihimagsik, at sapat na iyon para mamatay siya sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Hindi maiwasang mapatingin ang kaawa-awang senior na kapatid at ang iba pa. Ang taong ito ay talagang may lakas ng loob na sabihin na ito ay opisyal na negosyo. Tapos ayon sa standards niya, hindi ba dapat isabit at bugbugin si Tony at ang iba pa bilang babala sa iba? 24. Maging si Randolph at si Hernan ay hindi makapaniwala na si Terence ay nakapaglabas ng napakaraming pera. Pinaplano ni Gavin na gamitin ang pagkakataong ito para pilitin si Terence sa isang dead end. Sa gulat niya, ngumiti lang si Terence, 24. Akala ko napakataas ng expectations ni Kuya Mold, pero hindi ko akalain na ganito lang pala ang taste mo. Nakakadismaya. Ha! Anong kalokohan ang ibinubulalas ng lalaking ito? Si Gavin at ang iba ay natigilan saglit bago naglagay ng mapanuksong ekspresyon. Ang Terence na ito ay isang matigas ang ulo, at kahit nasa bingit na ng kamatayan, hindi pa rin niya mababago ang kanyang katangahan. Hindi na sila inabala ni Terence at bumalik sa kuweba. Paglabas niya, hawak niya ang tangke ng kultura na binigay sa kanya ng nursery ng spirit medicine. Sa pagtingin sa nilalaman ng tangke ng pagtatanim, si Gavin at ang iba pa ay hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa dahil sa pagtataka. Ang tangke ng pagtatanim ay talagang napuno hanggang sa labi ng 10 sariwa at malambot na mga panla. Nang makita nila ang mga panla na ito, nabigla lamang si Gavin at ang iba pa. Gayunpaman, ang kapatid na babae na Katie wala na si Layton ay ganap na natigilan. Hindi makapaniwalang nakatingin sa mga panla ang mala Phoenix niyang mga mata. Ito ay 10 tangkay lamang, ito ay malayo pa sa sapat. Tumangging sumuko si Gavin. Gayunpaman, natutuwa siya na siya ay sapat na matalino upang gamitin si Randolph at si Hernan bilang leverage, kung hindi, ang pag-arte ni Terence ay magiging matagumpay. Itinago niya ng lihim ang 10 panla, at pinigil ang mga ito hanggang sa takdang arawang sentimo malamang na inaasahan ni Terence na darating ang mga ito at magpapahirap sa kanya. Gaano kadaya? Gayunpaman, tulad ng sinabi ng kasabihan, isang talampakan ang taas ay ang dyablo na 10 talampakan ang taas. Tapos na ang magagandang araw ni Terence. Maaari siyang maglabas ng 10 panla, ngunit hindi niya posibleng kumuha ng 24 ng sabay-sabay. Kahit na ginamit niya ang kanyang mga daliri sa paa upang mag-isip, alam niyang imposible ito maliban kung siya ay nandaya. Senior Kuya Mold, kailan ko sinabi na ito lang? Tumingin sa kanya si Terence na parang tulala at bumalik sa kuweba. Gusto kong makita kung gaano kakatagal makakapitan. Nilunok ni Gavin ang kanyang mga salita bago siya matapos. Nakita niyang naglabas si Terence ng isa pang tangke ng kultura, at sa ibabaw nito ay may 10 pang mga panla. *6. Halos lumuwa ang mga mata ni Gavin sa kanilang mga socket. Ang mga mukha ni Bella, Tony, at iba pa ay napuno din ng hindi paniniwala. Parehong tanong ang nasa isip nila. Paano nagawa ng lalaking ito? Bago nila siya matanong, tumalikod si Terence at bumalik sa kuweba. Paglabas niya ulit, may hawak siyang 2 tangke ng kultura, ang isa ay may 10 panla at ang huli ay may 9 na panla. Isang kabuuan ng 39 na mga tangkay.
Ito ay dapat na umabot sa pamantayan na mayroon ang nakatatandang kapatid na si Mold. Maaari ba nating pag-usapan ang nangyari ngayon? Nanlamig ang mukha ni Terence. Mag-ong manager ka, Senior Kuya Mold. Paano mo may atake ang isang bagong tao nang hindi man nagtanong? Maaari mo bang sabihin sa akin kung anong krimen ang iyong ginawa? Maging si Gavin ay hindi maiwasang manginig nang maramdaman niya ang layunin ng pagpatay sa boses ni Terence. Sa tatlong malalaking pavilion, kahit na ang ibang mga ordinaryong disipulo ay padalos-dalos na umatake sa isang bagong dating, iyon ay isa ng palabas at malubhang krimen. Bilang nakatatandang kapatid ng supervisor ng bagong dating, kung sinasadya niyang lumabag sa batas, madidagdagan ng ibang antas ang kanyang krimen. Hindi ito biro. Kung talagang gumawa ng malaking bagay si Terence dito at inalertuhan ang mga nakatataas sa tatlong pavilion, siya ay nasa malubhang problema. Ni hindi niya kayang panatilihin ang kanyang posisyon bilang manager ng mga bagong disipulo, lalo pat ma-promote sa ikatlong pavilion master. Mapaparusahan pa nga siya ng husto, at mawawasak ang lahat ng taon niyang pagsusumikap. Sa puntong ito, ang lahat ay ganap na natulala. Si Terence ang mahihirapan, ngunit nagbago ang lahat sa isang kisap mata. 39 na seedling sa kabuuan ang ganting atake ni Terence ay masyadong biglaan. Hehe, makapangyarihan si boss. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng grupo ng mga tanga. Si Hernan, ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki, at si Randolph ay nagkatinginan at ngumiti ng matamis. Nang makitang nagsisimula ng mag-iba ang mga tingin ng lahat, na para bang magkakalat ang mga unggoy nang bumagsak ang puno, nabalisa si Gavin at nagkaroon ng kislap ng inspirasyon. Sumigaw siya, teka lang, 40 na buto ng espiritual na gamot ang iniinom mo noon, ngunit ngayon ay naglalabas ka ng 39 na panla ng sabay-sabay. Mayroon akong buong dahilan para maghinala na nanloloko ka. Manliligaw. Tumaas ang isang kilay ni Terence, kailangan mong responsibilidad para sa iyong mga salita. Payo ko kay Kuya Mold na mag-isip muna ng mabuti bago ka magsalita. Kung hindi, bukod sa pag-atake sa isang bagong dating, maaakusahan ka rin ng malisyosong paninirang puri. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi mapagpatawad. Naisip ni Gavin na nahawakan na niya ang huling straw ng pag-asa at malamig na bumantong hininga ng may kumpiyansa. Nagkataon na nandito ang Katie, wala na si Layton. Siya ang may pinakamaraming nagsasabi kung tayo ay nanloloko o hindi. Nakakuha siya ng 39 na mga panlo mula sa 40 buto, at minsan lang iyon. Kung hindi ito panloloko, handa siyang pigain ang kanyang ulo at hayaan si Terence na sipin ito na parang bola. Sa ganang kanya, ang 39 na panlo ni Terence ay malamang na binili sa mababang presyo mula sa isang lugar upang makabawi sa mga numero. Sige, hayaan mo si Manager Layton na magpasya. Tumawa si Terence at tumango. Habang nag-uusap ang dalawa, nakalubog pa rin ang kapatid na si Layton sa 39 na panlang inilabas ni Terence. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Sa ilalim ng mataimtim na titig ni Gavin, tumingin si Layton sa kanya at kay Terence bago ibinoka ang kanyang bibig. 40 spirit herb seeds ang matagumpay na naitanim sa 39 na panla. Hindi pa banggitin ang simple at magaspang na kapaligiran ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion, kahit na sila ay nasa pinakaangkop na kapaligiran ng Spirit Herb Garden at pinangangasiwaan ito ng pinakamahusay na mga profesional, imposible pa ring makamit ang ganoong mataas na antas ng kaligtasan. Narinig mo ba iyon? Ito ang personal na sinabi ng punong eksperto ng nursery ng gamot sa espiritu, ang Katie, wala na si Layton. Masungit na sabi ni Gavin. Mahinahong sinabi ni Terence, Senior Kuya Mold, bakit ka nagmamadali? Hindi pa huli ang lahat para ipagmalaki pagkatapos magsalita ng Layton. Kung hindi, nakakahiya sa lahat kung ang dakilang senior na kapatid ay magiging clown, tama ba? 3,875. Tiningnan siya ng Layton ng malalim at nagpatuloy, mukhang matagal nang nabubuhay ang mga panla na ito. Napakaganda ng kanilang hitsura at kulay. Ang mga binhi ng espiritual na gamot na ibinigay sa mga bagong dating ay ang uri na likas na kulang. Sa teorya, gaano man kaganda ang kapaligiran sa labas, imposibleng tumubo ang mga ganitong kulay na panla. Ito ay isang bagay na walang magagawa. Sige,
Ano ang sasabihin mo ngayon, Terence? Mula sa pananaw ni Gavin, ang dalawang puntong ito ay sapat na upang patunayan na si Terence ay nanloloko. Ang pagdaraya sa pinakamahalagang pagsubok ng bagong dating hindi ito kasing seryoso ng pagrerebelde, ngunit hindi rin ito magaan. Ang pangalan ni Terence ay nasa 3 pavilion na blacklist, at hindi siya kailanman makakagawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa North Island. Sa kanyang pagtataka, si Terence ay sumimangot at tumingin kay Gavin. Senior Brother Mold, si Layton ay isang panauhin na nagmula sa malayo. Sa mga tuntunin ng katayuan at autoridad, hindi siya nasa ibaba mo. Hindi mo ba iniisip na hindi ka masyadong nag-iingat upang matakpan siya tulad nito? F***sake. Halos lumuwa si Gavin ng isang subo ng dugo, tinawag siyang hindi edukado ng isang ordinaryong tao sa harap ng napakaraming tao. Terence, itigil mo na ang pag-iiba ng topic. Ayon sa sinabi ng manager na si Layton, kinasuhan ka na ng panluloko. Tingnan natin kung paano ka makikipagtalo ngayon. Hindi napigil ang magmura ni Gavin. Kukumpirmahin mo ba ang krimen ko sa panluloko? Natuwa si Terence. Senior Kuya Mold, sinabi mo lang na ang taong may pinakamaraming karapatang magsalita ay si Manager Layton. Bakit sabik na sabik kang ipahayag ang hatol bago pa man siya magsalita? Sinampal niya ang sarili niyang mukha. Hindi ba specialty ito ng senior brother namin na si Mold? Napangiti si Hernan at sinabi. Muling nagdilim ang mukha ni Gavin. Nang makitang nakatingin sa kanya ang lahat, kaya lang niyang pigilan ang kanyang galit at mapanatili ang kanyang kalmado. Sige, kung gayon, kailangan kong problemayan si Manager Layton para magdesisyon. Hahayaan kitang mamatay ng may malinaw na pangunawa ngayon. Ang mga mata ng lahat ay muling nakatuon sa Katie, wala na si Layton. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang sinabing, fine, sasabihin ko sa iyo ang resulta noon. Itong Terence Jr. brother. Hindi siya nanloko. Hindi ka nanloko. Si Gavin at ang mga tao ay natulala habang nakaturo kay Terence, nauutal, ito. Paano ito posible? Manager Layton, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Umiling ang Layton at hindi makapaniwalang sinabi, sa totoo lang, sa tingin ko ay hindi rin ito kapanipaniwala, ngunit ang 39 na Spirit Herb Seed lang na ito ay talagang nilinang kasama ang orihinal na batch ng Spirit Herb Seeds. Hindi ito maaaring peke. Bakit? Nagmamadaling tanong ni Gavin. Dahil, lahat ng mga buto na ito ay may marka ng kakaibang chi ng nursery ng gamot sa espiritu, walang sino man ang maaaring gumaya dito, kaya't makasigurado tayo na itong Terence Jr. brother na ito ay hindi nanloko. Sabi ni Manager Layton ng may katiyakan. Narinig niyo ba yan? Senior Kuya Mold, ano pa ang sasabihin mo? Malamig na tumawa si Terence. Napansin na niya ang marka ng chi sa buto noong itinurok niya ang kanyang chi dito, at iyon ang dahilan kung bakit siya nang ahas na gawin ito ngayon. Kahit na ang manager ng Layton at si Gavin ay kasabwat, hindi siya natakot. Gayunpaman, mula sa sinabi ng Katie wala na si Layton, hindi siya ang katulad na uri ng tao ni Gavin, na nagligtas sa kanya ng maraming problema. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, si Gavin ay nasa mahirap na posisyon. Hindi lamang niya inakusahan ang sarili niyang nasasakupan bilang isang bagong dating, ngunit sinalakay din niya ito. Kung ang krimen na ito ay itutuloy, ito ay magiging isang seryoso. Ito. Ang lahat ay maaaring maging saksi ko. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ng publiko, at kahit na may nangyaring mali, ito ay madadahilan pa rin. Titingnan ito ng mga nakatataas, kaya't huwag subukang i-frame ang isang mabuting tao, Terence. Nawala nang masabi si Gavin, ngunit itinuwid pa rin niya ang kanyang leeg at mariing sinabi. Maling inakusahan ng isang mabuting tao. Kaya sinusubukan mong i-frame ang amo kong si Terence, at nasa panig ka pa rin ng katwiran. Agad na natuwa si Hernan. Napakawalandian nitong si Gavin. Manager Layton, saksi ka mula sa simula hanggang sa katapusan ng pangyayari ngayon. Ano ang masasabi mo? Hindi pinansin ni Terence si Gavin at bumaling kay Manager Layton. 40 Days Matter, medyo reckless talaga ang handling ni Stuart Mold. Siya ang unang may kasalanan. Agad siyang pinatayo ni Layton.
Sasama siya kay Harry ngayon para sa kapakanan ng publiko, wala siya sa parehong bangka ni Gavin, at hindi na niya kailangang kunin ang pagkahulog para sa kanya. Mabuti. Iuulat ko ang bagay na ito sa mga nakatataas upang harapin ito. Sana ay makapagsalita ang Katie, wala na si Layton para sa katarungan pagdating ng panahon. Ikinulong ni Terence ang kanyang mga kamay. Sinulyapan ni Layton si Gavin. Ang mga normal na tao ay hindi gagawa ng ganoong nakakasakit na bagay, ngunit tumango pa rin siya at sinabing, "Okay, ngunit maaari bang sabihin sa akin ni Terence Jr. kung paano mo pinalaki ang mga panla na ito?" Mahirap isipin kung gaano sila kaganda at may napakataas na survival rate, sobrang curious ako. Bilang manager ng Spirit Medicine Nursery, ang tanging nasa isip ni Manager Layton ngayon ay alamin ang lihim ni Terence. 40 buto ng gamot na natural na kulang sa espirito, ngunit nagawa niyang palagwin ang 39 sa mga ito upang maging disenteng panla. Ito ay isang pagmamalabas na sabihin na ang survival rate ay halos 100%. Kung hindi man lang siya naantig dito, masasayang niya ang kanyang pagsisikap para makarating sa kinalalagyan niya ngayon. Kung makukuha nila ang lihim na ito ay katumbas ng pagkuha ng napakalaking treasure trove para sa nursery ng Spirit Medicine. Hindi banggitin ang pagkakasala sa isang Gavin, kahit na ang pagkakasala sa Pavilion Master ng Welcome Pavilion, si Yunfeng, ay hindi magiging problema. Manager Layton, dapat mong malaman na ito ay isang hidden trump card. Kahit na ang mga nagtatanim ng mga spirit herb sa iyong nursery ng spirit herb ay hindi ganoon kadaling ibahagi ito, tama ba? Tumanggi si Terence nang walang pag-aalinlangan. Totoo iyon, naging bastos ako. Hindi maitago ng Layton ang pagkabigo sa kanyang mga mata, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Kung gayon, kung may pagkakataon, maaari bang magtrabaho si Junior Brother Terence sa aking nursery ng Spirit Medicine? Siyempre, ayos din ang PhilHall. Huwag mag-alala tungkol sa paggamot, ang lahat ay madali. Well, tingnan natin kung paano ito mangyayari. Sabi ni Terence. Siya ay baguhan pa rin sa malugod na bagong pavilion, at kung paano siya bubuo sa hinaharap, isang hakbang lang ang kaya niyang gawin. Ang kanyang pangunahing layunin ay pumunta sa Nakajima at hanapin si Zhang Liju. Kung ito ay makakatulong, kung gayon ay hindi siya tututol kahit saan siya nagtrabaho, ngunit kung ito ay hindi nakikinabang sa kanya, pagkatapos ay maaari lamang siyang magalang na tumanggi. Nang makitang si Terence ay tila hindi masyadong naantig, hindi maiwasan ni Manager Layton na tingnan siya sa mas mataas na liwanag. Hindi siya mayabang o padalos-dalos ang Terence na ito ay medyo kawili-wili. That's good. Sana makarinig ako ng magandang balita mula sa'yo. Alam ni Manager Layton na ang pagmamadali ay gumagawa ng basura, gusto niyang malaman ang lihim ni Terence, ngunit hindi niya ito pinilit. Kinusat niya ang kanyang mga mata sa Phoenix at lumingon kay Harry, "Junior Brother Kang, dahil ikaw ang tumawag sa kanya, natural na kailangan mo siyang pabalikan, di ba?" 3,876. I'll be happy ta. Mabilis na sagot ni Harry. Kahit na malakas ang kanyang suporta tulad ni Lyndon, gusto niyang pumasok sa PhilHall sa hinaharap. Ang Katie walang ito na si Layton ay itinuturing na isang middle rank sa PhilHall. Isa pa, malalim daw ang background niya. Kung maaari siyang bumuo ng isang magandang relasyon sa kanya ng maaga, mabuti na lamang na hindi na siya makahingi ng higit pa. Inimbitahan niya ang lalaking ito dito ngayon para talakayin kung paano haharapin si Terence kay Gavin, at para pasayahin siya. Ngayong nabigo ang kanyang pangunahing layunin, kailangan niyang gamitin ng husto ang natitira. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang bigla na lang siyang purihin ni Harry, nakapout na si Layton at itinuro ang 4 na tangke ng kultura na inilabas ni Terence. Kung gayon, kailangan kong problemayan si Junior Brother Kang para tulungan akong ilipat ito pabalik sa nursery ng Spirit Medicine. Tandaang pumunta ka ng mag-isa, mayroon pa akong apurahang mga bagay na dapat asikasuhin, kaya umalis muna ako. Dahil doon, umiwas si Manager Layton, naiwan si Harry habang tulala siyang nakatitig sa 4 na tangke ng kultura. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, gusto niyang umiyak ngunit walang luha. Tumingin siya kay Leandro para humingi ng tulong.
Sinabi ni Manager Layton na ikaw lang ang maaaring pumunta. Hindi kita matutulungan. Leandro shrugged, gloating. Si Terence at ang iba ay hindi napigil ang tumawa. Ang Layton na ito ay isang kapatid na babae, ngunit siya ay isang matalinong tao. Para patunayan na inosente siya, gagamit siya ng ganito para kasuklam-suklam si Harry. Paano niya naiisip iyon? Ang mga tangke ay hindi mabigat, ngunit hindi nila nakayanan ang napakalaking sukat ng mga tangke. Hindi rin nila masisira ang mga panla, at kung kailangan nilang dalhin ang 4 sa mga ito hanggang sa hardin ng gamot 20 milya ang layo, kahit na ang isang maagang foundation stage master tulad ni Harry ay mahihirapan. Karapat-dapat siya. Ang ganitong uri ng B*H ay dapat harapin sa ganitong paraan. Pagkaalis ni Layton, pasuray-suray na palayo si Harry dala ang 4 na cultivation trough sa kanyang mga braso. Si Gavin, ang pangunahing tauhan, ay walang pagpipilian kundi maghintay na may susunod sa kanya. Isang magandang palabas ang nalutas ni Terence ng ganoon lang, at sa wakas ay naunawaan na ng karamihan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging numero 1 newbie. Hindi pa ito ang katapusan sa tulong ng lalaki, hinati ni Terence ang petisyon sa 3 at ipinadala sila sa mga nakatataas sa 3 magkakaibang lugar ang bagong pavilion, ang Law Enforcement Hall, at ang Chingian Pavilion. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay pagkakataon na ni Gavin na hindi mapalagay. Pag-frame ng isang bagong subordinate at padalos-dalos na paggawa hindi ito katawa-tawa. Kung ang reklamo ni Terence ay ipinadala lamang kay Yunfeng, hindi ito magiging mahalaga. Si Yunfeng ay isa sa kanya, at tiyak na paprotektahan siya. Ngunit ang mga nakatataas ng Law Enforcement Hall at Green Cloud Pavilion. Hindi maaaring makisali si Gavin sa kanila sa kanyang antas. Sa panig ni Layton bilang saksi ni Terence, si Gavin ay mababalata ng buhay kung hindi siya mamamatay. Pagkaraan ng 3 araw, ang lahat ng bagong miyembro ng malugod na bagong pavilion ay nagtipon sa likod ng bundok hall. Magsisimula na ang ika-5 round ng newcomer assessment. Bago opisyal na inihayag ng pavilion master na si Yunfeng ang pagsisimula ng kompetisyon, ang mga bagong dating ay nagtipon ng 2 at 3 at nag-usap. Junior Brother Linford, hiniling ko kay Lou Sr. na magtanong sa paligid. Natatakot ako na hindi natin masusundan si Gavin. Sabi ng kaawa-awang senior brother kay Terence at sa iba pa na nakakunot ang noo. Kahit na siya ay isang matapat na tao na bihirang makita sa loob ng 1,000 taon, siya ay inapi ni Gavin ng napakatagal. Sa sama ng loob, siguradong siya ang may pinakamalalim na sama ng loob kay Gavin. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nahawakan na niya ang kahinaan ni Gavin. Ang mapait na nakatatandang kapatid na lalaki ay tunay na umaasa na si Gavin ay magkakaroon ng magandang oras, o kahit natapakan siya sa ilalim ng kanyang paa. Gayunpaman, ang mga balitang nagmula sa itaas nitong 2 araw ay naging sanhi ng paglubog ng kanyang puso. Ang panig ni Yunfeng ay orihinal na walang gaanong pag-asa sa 3 petisyon asterisk at ito ay isang formalidad lamang. Gayunpaman, ang Law Enforcement Hall at Green Cloud Pavilion ay naglagay din ng parehong paninindigan na hindi gumawa ng hakbang na naging dahilan upang magulat ang lahat. Actually, wala namang dapat I disappoint. This is all within my expectations. Walang pakialam na umiling si Terence. Hindi tulad ng kanyang kahabag-habag na nakatatandang kapatid, hindi niya inaasahan na si Gavin ay mabigat na parusuhan ng mga nakatataas. Pagkatapos ng lahat, nasa likod niya ang suporta ni Lindan. Para sa kapakanan ni Leonardo, ang ikatlong elder ng tumataas na Sky Pavilion, hanggat hindi ito isang malaking bagay, bibigyan nila siya ng mukha. Hindi ito maaaring makatulong kung saan may mga tao, magkakaroon ng martial arts. Ito ang martial arts ng Sky Class Island. Ang tunay na layunin ni Terence sa pagpapadala ng 3 liham na ito ay upang bigyan ng leksyon si Gavin at ang kanyang mga tauhan upang hindi na sila muling maging walang prinsipyo. Pagkatapos ng lahat, palaging may mga pagkakataon na walang silbi ang mga pabor. Mapoprotektahan siya ni Linden sa pagkakataong ito, ngunit paprotektahan ba niya siya ng 2 o 3 beses? Hindi niya alam kung bibigyan siya ng mukha ng kabilang partido.
Kung talagang ganoon katanga si Gavin, matagal na siyang pinalayas ng young master na ito na si Shu. Boss, tignan mo, berde na sa inggit ang mata ni Gavin. Halos nangangati na siyang kainin ka ng buhay. Napangiti si Hernan. Tumawa si Terence, hayaan mo siyang magalit noon. Pero hindi siya tanga. Natuto siya ng leksyon. Pagkatapos kong tamaan, malamang hindi na siya hahanap ng gulo. Sa karamihan, gagamit siya ng mga underhanded na pamamaraan tulad ng dati. Underhanded. Si Gavin ay isang ganap na trahedya sa harap ng aming amo. Kailan pa siya nagsamantala sa kanya? Kung dumating ang kanyang mga kamay, mababali ang mga iyon. Kapag dumating ang kanyang mga binti, mabali ang kanyang mga binti. Kapag dumating ang kanyang bungo, dudurog ko ito. Kinurot ni Hernan ang kanyang mga labi at ngumiti. Ang kaawa-awang senior brother at si Randolph ay hindi napigil ang matawa nang marinig nila ito. Ang mga salita ni Hernan ay bastos, ngunit may katuturan ang mga ito. Talagang pareho ang nakakatawang pananalita ni Hernan noong ginamit kay Gavin. Ito ay talagang isang trahedya. Gayunpaman, ang susunod na segment ng pagtatasa ay sa outer area ng likod ng bundok. Kapareho ito ng nakaraang pagsubok ng bagong dating. Mag-ingat pa rin ang tatlong junior brothers. Kung hindi, madaling mahuli. Hindi napigilan ng kahabag-habag na senior na kapatid na paalalahanan siya. Mas mabuting humanap ng gulo. Hindi pa ako nakaganti sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito, kailangan kong bumawi sa kanila. Naikuyom ni Hernan ang kanyang kamao at ngumuso. Siya ang higit na nagdusa sa pagsusulit ng newbie. Kung si Terence ay hindi nagpakita sa huling sandali, siya at si Randolph ay maaaring hindi pa sila nakalabas ng buhay. Kahit papaano ay magagamit pa rin ni Randolph ang shadow step para iligtas ang kanyang buhay, ngunit siya, si Hernan, ay tiyak na mamamatay. Ngunit ngayon, ang pagsubok ng newbie ay nagbago sa pagtatasa ng newbie. Ang lokasyon ay nasa panlabas na bahagi din ng likod ng bundok, ngunit ang lakas ng kalaban at kaalyado ay ganap na nabaligtad. Siya at si Randolph ay parehong nasa maagang yugto ng foundation stage, at si Terence mismo ay isang hindi maarok na figure. Kahit na ang lahat ng iba pang mga baguhan sa Green Cloud Pavilion ay nagtutulungan, hindi sila magiging tugma para sa kanila. Kailangan nilang pagbayaran ang kanilang ginawa sa lalong madaling panahon o huli, at sa wakas ay dumating na ang oras para sa paghihiganti. 3,877. Habang nag-uusap ang lahat ay nasa posisyon na ang lahat. Kaagad na inihayag ni Yunfeng, ang ikalimang round ng rookie evaluation ngayong taon ay ang pagsubok ng mga espiritong hayop. Naniniwala ako na ang lahat ng mga baguhan ay dapat pamilyar sa misyong ito. Ito ay upang hulihin ang mga espiritong hayop bilang iyong mga alagang hayop. Sa mundo ng paglilinang ng Skyrank Island, ang mga espiritual na alagang hayop ay palaging karaniwan. Ang sinumang master na may kaunting lakas ay magkakaroon ng espiritual na alagang hayop sa kanila. Ang maliit na curly bear ni Miss Salter ay isang buhay na halimbawa. Ang lahat ng mga baguhang naruroon ay matagal nang naiinggit dito. Gayunpaman, una, sila ay mahina at pangalawa, wala silang mga dagdag na espiritual na jade upang pakainin ang kanilang mga espiritual na alagang hayop. Hindi man lang nila masatisfy ang pinakapangunahing kondisyon ng pagpapaamo ng isang espiritual na alagang hayop, kaya naiisip lang nila ito pansamantala. Ang isang spirit pet talisman ay ang pinakakaraniwan at maaasahang paraan ng pagpapaamo ng isang spirit pet sa Sky Class Island. Gayunpaman, ang presyo ay hindi mababa. Kahit na ang pinakamababang grado ng isang spirit pet talisman ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 piraso ng spirit jade. Maliban sa mga pangalawang henerasyong nagsasaka ng tumataas na pavilion, hindi ito kayang bayaran ng ibang mga baguhan. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy si Yunfeng, sa pagkakataong ito, ang pagtatasa ng spirit beast ay tatagal ng 1 buwan. Ang venue ay nasa panlabas na bahagi pa rin ng likod ng bundok. Bago kayo umalis, bawat isa sa inyo ay bibigyan ng mababang level na spirit pet talisman. Pagkalipas ng 1 buwan, ngayong araw, lahat kayo ay susuriin at bibigyan ng score.
Tungkol naman sa tiyak na paraan ng pagsusuri at ilang mga bagay na dapat mong tandaan, ipaliwanag ni Mold. Nang makita si Gavin na umakyat sa entablado na may mataas na espiritu sa tabi ni Yunfeng, lahat ng mga bagong disipulo ay nataranta. Ang taong ito ay ang bagong supervisor ng disipulo ng Green Cloud Pavilion, at naroon ang lahat ng mga bagong disipulo ng tatlong malalaking pavilion. Anong klaseng sitwasyon ito para umakyat siya at ipakilala sila? Kahit na hindi siya personal na ipinakilala ni Yunfeng, naroon pa rin ang pangalawang housemaster, si Stuart. Maging si Harry, ang bagong butler, ay magiging mas makatwiran kaysa kay Gavin, tama ba? Gayunpaman, alam na alam ito ni Terence at ng iba pa. Ang pag-promote ni Gavin sa ikatlong Pavilion Master ay isang foregone conclusion na. Ang mga aksyon ni Yunfeng ay malinaw na gawin si Gavin ng isang pabor upang maipakita niya ang kanyang mukha at maitatag ang kanyang prestihiyo sa hinaharap. Nagtataka ako kung bakit ang ganda ng suot nitong lalaki ngayon, parang photo na lalabas para magtinda. Ito pala ang pinaplano niya. Napaawang ang bibig ni Hernan kay Terence at sa iba pa, kakaibang tingin sa kanyang mukha. Sa palagay ko ito ay dahil itinulak namin si Gavin ng husto nitong nakaraang 2 araw, kaya't kinukuha nila ang pagkakataong ito upang makatipid ng ilang mukha para sa kanya. Otherwise, kahit kunin niya ang posisyon ng pangatlong Pavilion Master, madidisgrasya pa rin siya. Tumango si Terence. Buntong hininga, hindi ako komportable kapag naiisip ko kung paano siya ang nagtulak kay Kuya Lou palayo. Kung talagang hawak niya ang posisyon ng pangatlong Pavilion Master, natatakot akong lalo siyang maging agresibo sa hinaharap. Napabuntong hininga ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid. Tinapik ni Terence ang balikat niya at ngumiti sa kanya, "Senior kuya ko, hindi mo na kailangang maging masyadong pessimistic." Lumiko na ang mga mesa, at pagdating ng panahon, hindi natin alam kung sino ang maswerte. Wait and see. Matapos tumahimik sa entablado, sinabi ni Gavin na may tame time na ekspresyon, ang mga puntos para sa pagtatasa ng Spirit Beast ng round na ito ay nahahati sa 2 aspeto. Ang isa ay ang mga rank point ng Spirit Beast, at ang isa ay ang strength points ng Spirit Beast. Ang kabuuan ng 2 aspetong ito ang magiging huling puntos para sa round na ito. Nang makita ang mapagpanggap na pag-uugali ni Gavin, hindi maiwasan ng mga manunood na makaramdam ng pagkasuklam, ngunit alang-alang sa kanilang sariling mga interes, maaari lamang nilang tiisin ang pagkasuklam at patuloy na makinig. Ang mga puntos para sa antas ng Spirit Beast ay batay sa antas ng Spirit Pet na nakuha ng bawat bagong dating. Ang bawat antas ay tumutugma sa ibang antas ng mga puntos. 5 puntos para sa hindi ranggo, 10 puntos para sa dilaw na ranggo, 15 puntos para sa malalim na ranggo, 20 puntos para sa ranggo sa lupa, at 25 puntos para sa ranggo sa langit. Para sa mga nasa itaas ng ranggo sa langit, imposible. Ang mababang ranggo na espiritual na alagang hayop na anting-anting na ibinibigay ng malugod na bagong pavilion sa mga bagong dating ay maaari lamang paamuhin ang isang espiritong hayop ng dakilang bilog ng langit na ranggo. Para sa mga nasa foundation stage, kakailanganin nila ng middle rank spiritual pet talisman. Ang mga mababa ang ranggo ay hindi magagarantiyahan ang epekto. Ang tinaguriang espiritong halimaw ay mga puntos ng lakas para sa mga bagong alagad na nasupol na espiritong alagang hayop upang makipagkompetensya sa isa't isa. Gayunpaman, ang mga patakaran ay ganap na naiiba mula sa bagong hamon ng disipulo. Ito ay isang mas simple at malinaw na one-round elimination system. Ang mga baguhan mula sa 3 pavilion ay magpapabunot ng palabunutan upang matukoy ang kanilang mga kalaban. Bawat round na kanilang napanalunan ay magbibigay sa kanila ng 10 puntos ng Spiritual Beast Strength, at ang mga matatalo ay matatanggal. Ang pinakamataas na puntos para sa grado ng isang espiritong hayop ay 25 puntos, at ang pinakamataas na puntos para sa lakas ng isang espiritong hayop ay 40 puntos. Magkasama, sila ang pinakamataas na puntos sa teorya sa pagtatasa ng Spirit Beast, 65 puntos. Kung ikukumpara sa nakaraang 4 na segment, hindi itinuring na mataas ang mga puntos ng segment na ito.
Gayunpaman, para sa lahat ng mga baguhan, ang segment na ito ay walang alinlangan na ang pinaka-praktikal at pinaka-nakagagalaw na segment. Kahit na ang mga punto ay hindi isinasaalang-alang, maaari silang makakuha ng isang espiritual na alagang hayop ng libre, kaya bakit hindi? Matapos ipaliwanag ang sistema ng mga puntos, idinagdag ni Gavin, lahat ng mga bagong disipulo, dahil ang pagtatasa na ito ay gaganapin sa panlabas na lugar ng likod ng bundok, dapat ninyong sundin ang mga alituntunin ng hall sa likod ng bundok. Hindi ka dapat gumawa ng anumang katangahan tulad ng paghawak sa mga paghihigpit. Gayon din, mahigpit na ipinagbabawal ng likod na bundok ang sino man na pumasok o umalis sa kalooban, at ikaw ay walang pagbubukod. Sa makatuwid, kahit na ang pagtatasa ng espiritu ng hayop ay tatagal ng 1 buwan, kung aalis ka sa kalagitnaan, nangangahulugan ito na tinalikuran mo na ang natitirang mga pagkakataon at hindi ka na makakapasok muli sa likod ng bundok. Matapos marinig ito, nagsimulang mag-usap ang mga baguhan. Maging si Terence ay hindi maiwasang ipikit ang kanyang mga mata. Binigyan sila ng 1 buwang oras, ngunit hindi sila pinayagang pumunta at umalis ayon sa gusto nila kawili-wili ang kaayusan na ito. Sa loob ng 1 buwan, mayroon lamang silang isang mababang antas na espiritual na alagang anting-anting. Kapag naubos na ang pagkakataon, mawawala na ito. Sa makatuwid, natural na pipiliin ng mga bagong dating na maghintay at makita. Pagkatapos ng lahat, magandang bakal ang dapat gamitin sa talam. Kung padalos-dalos nilang sinayang ito sa isang mababang espiritual na hayop, hindi ba ito ay isang pag-aaksaya? Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Gavin, ang mga rookie ay walang pagpipilian kundi ang muling ayusin ang kanilang diskarte. Ang likod ng bundok ay napuno ng mabangis na hayop. Kahit nasa paligid lang ito, isa pa rin itong lugar na puno ng panganib. Ito ay isang bagay na naranasan na ng mga rookie sa mga pagsubok sa rookie. Sa ganitong uri ng lugar, halos walang makapagpahinga ng mabuti. Kung nanatili sila ng mahabang panahon, sila ay pagod. Sa oras na iyon, pabayaan ang paghuli ng mga espiritual na alagang hayop, maaari pa silang mawala ng buhay dito. Dahil dito, kailangang maingat na timbangin ng mga baguhan ang mga panganib at benepisyo. Kung kukuha ng isang random na espiritual na alagang hayop at umalis ng mabilis o ipagsapalaran ang kanilang buhay upang maglakad ng 2 pang pag-ikot ay isang dilema na kailangang harapin ng bawat bagong dating. Kung papalorin sila, baka sila ay biniyayaan ng langit, ngunit kung sila ay malas, baka sila ay mawala ng buhay. Okay, ang mga patakaran at pag-iingat ay ipinaliwanag ng malinaw. Kung ang lahat ng mga baguhan ay walang mga katanungan, mangyaring pumunta at kunin ang iyong espiritual na alagang anting-anting. Handa na kaming umalis, sabi ni Yun Feng. Ilang sandali pa, 1 dosenang aerial spirit beast ang bumangon sa hangin mula sa likurang Mountain Hall Square. Tulad ng nakaraang pagsubok ng rookie, ang 3 pavilion rookies ay inilagay sa 3 magkasalungat na direksyon sa labas ng likurang bundok. 3,878. Gayunpaman, kahit na sila ay napakalayo sa isa't isa, at ang posibilidad ng pagkikita ng isa't isa ay napakaliit sa teorya, sa pagkakataong ito, mayroon pa ring 1 buong buwan. Kung may gustong tumawid sa kalsada, may pagkakataon pa. Boss, anong gagawin natin this time? Magkahiwalay ba tayo o magkasama? Tanong ni Hernan sa mahinang boses sa lumilipad na espiritong hayop. Dahil sa mahabang tagal ng pagtatasa na ito, hindi makatotohanan para sa mga rookie mula sa parehong pavilion na paghiwalayin. Sa makatuwid, ang paglalagay ng rookie ay hindi kasing higpit ng nakaraang pagsubok ng rookie. Kung nais ng mga baguhan na bumuo ng isang grupo, maaari silang humiling na mailagay ng magkasama. Nag-isip sandali si Terence at sinabi kay Randolph at si Hernan, para maging ligtas, sabay tayo. Sariwa pa rin sa kanyang isipan ang alaala ni Terence sa huling deployment. Nakatagpo siya ng 2 napakalakas na pundasyon stage spirit beast sa sandaling bumaba siya kahit sinong newbie ay umihi sa kanilang pantalon sa lugar, at ang kanilang buhay ay magiging isang tapos na deal. May kakaiba sa kaayusan na ito, at natakot si Terence na muli nilang gamitin ang parehong trick.
Maayos naman siya, ngunit Randolph at maaaring hindi ito kakayanin ni Hernan. Bukod dito, si Gavin ay mayroon na ngayong si Bella, isang dalubhasa sa tuktok ng maagang yugto ng kaharian ng pagtatayo ng pundasyon, sa ilalim ng kanyang utos. Kung nakipagsanib puwersa siya kay Tony at sa iba pa, magiging malaking banta sila. Kinailangan nilang mag-ingat. Nang matapos silang tatlo sa kanilang diskusyon, pinababa sila ng mga tauhan ng bulwagan sa likod ng bundok. Gaya ng inaasahan, nakita nilang tatlo na may mali sa sandaling mapunta sila sa korona ng puno. Nagmistulang isang malaking pugad ng puno ang lugar kung saan napadpad silang tatlo. Sa pugad ng puno, may isang espiritong hayop na nakayuko. Ito ay tila isang uri ng eagle-type spirit beast. Naku, ito ang pakiramdam ng maagang yugto ng Sky Class, boss, ang swerte natin ay maganda. Lumiwanag ang mga mata ni Hernan. Gaya nga ng sinabi niya, mukhang hindi naman malakas ang condor na ito. Para sa pagtatasa ng spirit beast na ito, ang unang bahagi ng Sky Class na ito ay isang tailor-made spirit pet. Upang makatagpo ng ganoong angkop na pagpipilian sa sandaling siya ay nakarating, ang kanyang kapalaran ay talagang hindi dapat pabayaan. Gayunpaman, Randolph ay medyo nag-aalangan nang makita niya ang eksenang ito. Ang pakiramdam na ito ay hindi tama. May mali talaga. Ang taong ito ay isang cob lamang. Mapait na ngumiti si Terence. Parang pamilyar sa kanya ang agila na ito. Kapareho ito ng multo na golden eagle na nakita niya noong nakaraan. Ha! Early face ng Sky Class, and this was still a baby. Tapos gaano kabangges ang adult body? Biglang nagulat si Hernan. Kahit na lagi siyang matapang, sa pagkakataong ito, nakatingin sa huni ng munting condor sa kanyang harapan, medyo naging mahiyain ang kanyang mga mata. Kung hindi ako nagkakamali, ang bagay na ito ay tinatawag na isang ghost-eyed golden eagle. Sa kanyang pangadultong anyo, ito ay hindi bababa sa gitnang yugto ng lupain ng pagtatayo ng pundasyon, o mas malakas pa. May bahid ng takot ang tono ni Terence. Nasa mid-foundation establishment stage ang ghost-eyed golden eagle na nakatagpo niya dati, ngunit hindi ibig sabihin na iyon na ang limitasyon ng lakas ng kanilang tribo. Maaari itong maging mas malakas. Randolph at sabay na napabuntong hininga si Hernan. Sa itaas ng kalagitnaan ng yugto ng foundation building realm, paano nila ito haharapin? Dapat itong malaman na kahit na sa parehong antas, maraming mga espiritong hayop ang higit na makapangyarihan kaysa sa mga magsasaka ng tao, lalo na ang multo na Golden Eagle, na isang overlord ng kalangitan. Ito ay isang natural na lahi ng pakikipaglaban at halos hindi magagapi sa parehong antas. Kung ang isang mid-foundation stage ghost-eyed Golden Eagle ay dumating, silang tatlo ay hindi makakalaban dito. Maaaring magkaroon ng pagkakataon si Terence na mabuhay, ngunit Randolph at dalawa lang sila ni Hernan. Hindi sila malayo sa kamatayan. Ang Jade Space ay binantayan ng makamulto na bagay, at hindi nag-aalala si Terence na galitin ang may multo na Golden Eagle, ngunit ang nakapagpapahina sa kanya ay sinabi sa kanya ng makamulto na hindi ito makikialam pagkatapos marinig ang tungkol sa pagsubok, maliban kung si Terence ay nasa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay. Hindi mahirap intindihin. Bagaman ito ay isang espiritu lamang ngayon, ito ay isang elder pa rin ang angka ng espiritong hayop. Mainam na tulungan si Terence na takutin ang iba pang mga espiritong hayop, ngunit hindi makatuwirang tulungan ang mga taong nagsasaka tulad ni Terence na paamuin ang isang espiritong alagang hayop. Kung ang mga espiritong hayop na ito ay handang sumunod sa mga tao, kung gayon wala siyang masasabi. Ngunit ang problema ay naghahanda silang gumamit ng mga espiritual na alagang anting-anting upang supulan ang mga espiritong hayop. Ito ay isang hindi pantay na kontrata na ganap na lumabag sa kalooban ng mga espiritong hayop. Napakalaki na ng mga multo na huwag tumalon at patayin ang mga taong ito. Kung gusto nilang tumulong siya, panaginip lang iyon ng tanga. Hindi tayo pwedeng magtagal dito, mag-retreat tayo. Iminungkahi ni Terence. Agad namang tumanggo si Randolph bilang pagsang-ayon.
Hindi nakakatakot ang unang yugto ng heaven na ito na may ghost-eyed golden eaglet, ngunit kung patuloy silang mananatili rito, walang masasabi kung kailan darating ang isang may sapat na gulang na golden eagle na may edad na multo. Magiging malaking problema iyon. Gayunpaman, ang mga yapik ni Hernan ay medyo nag-aalangan, at mukhang nag-aatubili siyang umalis. Don't tell me gusto mong itago. Naningkit ang mga mata ni Terence. Natahimik sandali si Hernan, pagkatapos ay huminga ng malalim at sinabing, "Boss, mauna na kayong dalawa. Gusto kong manatili at subukan." "Ano? Hernan, niloloko mo ba ako?" Nagulat si Randolph. Sa oras na ito, kahit mabilis silang tumakas, maaaring hindi nila magagarantiya na makakatakas sila ng hindi nasaktan. Gusto talaga ng lalaking ito na supulan ang batang-batang ito sa harap nila. Para lang itong bumunot ng ngipin sa bibig ng tigre. Nababaliw na siya. Sumimangot din si Terence, hindi maliit na bagay ito. "Hernan, kailangan mong pag-isipang mabuti ito. Kung tatakbo tayo ngayon, baka hindi tayo habulin ng multo na golden eagle. Pero kung kukunin mo ang cub nito, lalabanan ka nito hanggang kamatayan. Delikado ang kahihinatnan." Sa lipunan ng tao, ang pagsupil sa isang bata ay hindi naiiba sa pagdukot at pagbebenta ng bata. Kapag nalaman ito ng mga magulang, tiyak na maghihiganti sila. Ito ay pareho para sa multo matang golden eagle. Sa lakas at liksi ng golden eagle na may multo, kung talagang tinutukan nito si Hernan sa panlabas na bahagi ng likod na bundok, magiging isang optimistikong pagtatansya na sabihin na magkakaroon lamang siya ng 70% na pagkakataong mabuhay. Ang katotohanan ay mapupuno siya ng dugo kung mamamatay siya ng 10%. "Alam ko, boss, pero kapag mas malakas ang katawan ng may sapat na gulang, mas mahalaga ang cub na ito, di ba? Hindi ko talaga gustong bitawan ang ganoong magandang pagkakataon, kahit na kailangan kong ipagsapalaran ang aking buhay para dito." Sabi ni Hernan na may matatag na ekspresyon. Sa unang tingin, nagkaroon ng gana si Hernan na paamuin ang maliit na condor na ito. Matapos malaman na ito ay isang ghost-eyed golden condor at ang lakas nitong nasa hustong gulang ay nasa kalagitnaan man lang ng Foundation Establishment Realm, mas lumakas ang pagnanasang ito. Kailangang malaman ng isa na siya ay isang grassroots practitioner na walang background. Kung hindi niya nakilala si Terence, maaaring nasa parehong sitwasyon siya ng mahihinang basura tulad ni Billy sa ngayon, na walang pagkakataong maibalik ang mga bagay-bagay. Tungkol naman sa mga high-level spiritual pets o kung ano paman, wishful thinking lang iyon. Kung palalampasan niya ang pagkakataong ito ngayon, malamang na hindi na muling mapaamo ni Hernan ang isang mabangis na espiritual na alagang hayop tulad ng golden eagle na may multo na mata. Sa kanyang estilo ng mainit na dugo, kahit na tila hindi inaasahan para sa kanya na gumawa ng nasabing desisyon, talagang makatwiran. 389. Naramdaman ni Terence na medyo delikado ito, ngunit tumango pa rin siya matapos makita ang pagmumukha ni Hernan. "Sige na. Wala na masyadong oras. Bilisan mo na. Babantayan kita. Pero hindi na kailangang makipagsapalaran si Randolph sa amin. Mauna ka na. Boss, huwag mo akong maliitin. Nandito ako basta nandito kayo." Agad Randolph deklara. Natigilan si Hernan at hindi maiwasang magbago ang kanyang mukha. Mabilis niyang ikinaway ang kanyang kamay at sinabing, "Boss, Randolph, ito ang aking sariling negosyo. Karapat-dapat kong ipagsapalaran ang aking buhay, ngunit hindi tama para sa inyong dalawa na kasangkot. Kung may mangyari sa iyo, hindi ako magiging madali sa natitirang bahagi ng aking buhay. Mas mabuti kang umalis." Tinapik siya ni Terence sa likod at ngumiti, "Mag-isa ka lang, ano ang posibilidad na matagumpay kang mabuhay? Sige, itigil mo na ang pag-aaksaya ng oras at bilasan mo." Tumingin ng malalim si Hernan sa kanilang dalawa at hindi na nag-aksaya pa ng oras. Agad niyang ibinaling ang ulo at sinunggaban ang batang golden eagle na may multo. Ang may sapat na gulang na golden eagle ay maaaring bumalik anumang oras, at kung hindi niya ito mapaamo noon, ang lahat ay magiging walang kabuluhan.
Upang mapaamo ang isang espiritong hayop, mayroong dalawang minimum na kinakailangan. Ang isa ay ang pagkakaroon ng isang espiritong alagang anting-anting na katumbas ng grado. Ang isa pa ay kailangang personal na saktan at supulan ng manghuli ang espiritong hayop at makuha ang dugo nito. Itong Ghost-Eyed Golden Eagle ay nasa unang bahagi ng Sky Class, ngunit kung talagang lalaban sila, kahit na ang isang Sky Class mid-phase ay maaaring hindi ito matalo. Isa rin itong ibong mandaragit, at may likas na kalamangan sa hangin. Si Hernan ay isang maagang foundation stage practitioner, kung tutuusin. Siya ay higit sa sapat upang harapin ang Cobb, ngunit ang kinakailangan ay ang Cobb ay hindi tumakas. Kung ito ay talagang lumipad sa hangin, siya at si Terence ay walang magagawa. Mabuti na lang at hindi nagtangka ang Cobb na tumakas sa kanila sa kabila ng hiyawan sa simula. Nanatili ito sa kanyang pugad, nakatitig sa grupo. Kahit na sinisingil ito ni Hernan, hindi ito tumakas. Sa halip, ginamit nito ang hindi pa nabuong matutulis na mga kuko upang lumingon at sunggaban sila. Maging si Hernan, isang eksperto sa unang bahagi ng Foundation Establishment, ay naiwan ng ilang malalalim na marka ng kuko na nagsiwalat sa kanyang mga buto. Kitang-kita ang mabangis nitong lakas sa pakikipaglaban. Boss, posible bang hindi pa rin lumipad itong Cobb? Kung hindi, bakit hindi ito tumatakas? Randolph na nakatingin sa gilid, hindi maiwasang magtaka. Kung mas makapangyarihan ang isang espiritong hayop, mas magtatagal bago ito maging matanda. Bagamat hindi maliit ang Ghost-Eyed Golden Eagle at nasa maagang yugto na ng ranggo sa langit, may mahabang panahon pa bago ito umabot sa pagtanda. Normal lang na hindi ito makakalipad sa oras na ito. Siguro, sabi ni Terence. Ngunit hindi lang malakas ang Golden Eagle na may multo, tuso din ito. Pakiramdam ko ay may masamang intensyon ang batang ito. No way. Sinasabi mo na hindi nagmamadaling nakatakas ang batang ito at sinasadya niya tayong mahuli at hintayin ang pagbabalik ng mature Ghost-Eyed Golden Eagle. Randolph na parang nakakita ng multo. Walang imposible. Napakatalino na ng isang espiritong hayop sa antas na ito. Ang kanilang mga pukana at intriga ay hindi bababa sa mga tao. Hindi mo sila dapat maliitin. Sabi ni Terence. Ang Ghost-Eyed na Golden Eagle at ang Nine-Tailed Cloud-Piercing Leopard na muntik nang pumatay sa kanya sa newbie test pareho silang nakakatakot. Ito ay hindi walang dahilan na si Terence ay nag-isip tungkol sa Cobb na ito. Isinasantabi ang lahat ng iba pa, ang batang ibon na ito ay tumatawag sa lahat ng oras na ito. Marahil ay mayroon itong isang uri ng telepatikong koneksyon sa mga magulang nito, at malamang na pabalik na ang matandang multo na Golden Eagle. Habang nag-uusap ang dalawa, matagumpay na napasuko ni Hernan ang Cobb. Para dito, hindi siya nagdalawang isip na bayaran ang halaga ng 100 marka ng kuko sa buong katawan niya. Kung tutuusin, limitado ang oras, at bawat segundong pananatili niya rito ay nangangahulugan ng karagdagang segundo ng panganib. Sa paghahambing, ang pagbabayad ng presyo ng ilang pinsala lamang ay isang magandang deal. Hinahalo ang Cobb sa sarili niyang dugo, pinahiran niya ito sa espiritual na alagang anting-anting, at pagkatapos ay idinikit ito sa noo ng Cobb. Magtatagumpay man o mabibigo ang pakikipagsapalaran na ito, ang lahat ay nakasalalay sa isang hakbang na ito. Bagaman sa teorya, ang isang mababang antas na espiritu ng alagang hayop na anting-anting ay maaaring pinakaamo ang isang espiritong hayop sa buong bilog ng ranggo ng langit, ito ay sa teorya lamang. Kung mas mataas ang ranggo ng espiritong hayop, mas mahirap itong paamuin, at mas mababa ang antas ng tagumpay. Ito ay isang prinsipyo na hindi kailanman nagbago. Halos tiyak na ang isang mababang antas na espiritong alagang hayop na anting-anting ay maaaring paamuin ng isang espiritong hayop na walang ranggo o dilaw na ranggo. Gayunpaman, pagdating sa ranggo sa kalangitan, ang rate ng tagumpay ay bababa sa ibaba ng 40%. Kahit gaano pa sila kahanda, depende pa rin sa swerte kung magtagumpay sila. Ang dahilan kung bakit maaaring gamitin ang mga anting-anting ng alagang hayop upang paamuhin ang mga espiritong hayop ay karaniwang katumbas ng paghuhugas ng utak.
Kapag matagumpay na nakilala ng spirit pet ang amo nito, magkakaroon ng espiritual na koneksyon sa pagitan ng spirit pet at ng master, at susundin ng spirit beast ang mga utos nito. Kahit na ang ibang mga tao, kabilang ang mga high-level spirit beast, ay maaaring patayin ito, hindi nila ito magagawang magbunga. Maging ang presyon sa pagitan ng hanay ng mga espiritong hayop ay mawawala ng epekto. Ito ang bentahe ng isang anting-anting na alagang hayop, ngunit ang kawalan ay magdadala ito ng maraming pasanin sa isip sa Panginoon. Pagkatapos ng lahat, kapag hinuhugasan ng utak ang espiritong alagang hayop, ang master mismo ay makakaranas din ng mga side effect. Bukod dito, ang ganitong uri ng koneksyon sa kaisipan ay umiral ng mahabang panahon. Kung may dumating pang dalawang espiritong alagang hayop, malamang na magkaroon ng mental breakdown ang master. Bilang karagdagan, ang mga spirit pet na pinaamo ng spirit pet talisman ay mapapawi ang kanilang espiritualidad sa isang tiyak na lawak, kaya ang kanilang tunay na lakas ay bahagyang mas mababa kaysa sa mga ligaw na espiritong alagang hayop. Si Terence at Randolph nang sabik na naghihintay sa kalahating oras ng insenso bago nagpakawala ng mahabang hininga si Hernan. Tapos na. Ang Cobb ay ganap na nawala ng malay sa ngayon, ngunit si Terence at Randolph ay malinaw na naramdaman na ang mabangis at hindi kilalang aura ay nawala, napalitan ng isang pinaamo na aura na natatangi sa mga espiritong alagang hayop. Bagamat ito ay medyo nakakalungkot, ito rin ay isang bagay na hindi maiiwasan. Nagkaroon ng mga pakinabang at pagkalugi. Nandito na sila. Nang papaalis na ang tatlo, kumaibot ang talukap ng mata ni Terence. Nagdilim ang langit, at isang malaking anino ang tumakip sa kanyang ulo. Sa huli, hindi pa rin siya nakaligtas sa kapahamakang ito. Nagbalik na ang may sapat na gulang na ghost-eyed golden condor. Randolph at natigilan si Hernan nang maramdaman nila ang malakas na aura ng Overlord. Sa pamamagitan ng isang casual na pagkapak ng mga pakpak nito, hindi mabilang na mga higanting puno ang naputol sa kalahati. Nakakakilabot ang aura. Kayong dalawa, bilasan mo at umalis. Kukunin ko ang Cobbs. Maghiwalay kayo, bilis. Nagmamadaling nag-order si Terence. Kung dadalhin niya ang Cobb, maaakit nito ang atensyon ng multo na Golden Eagle. Randolph at ang isa pa ay hindi masyadong nasa panganib. Tulad ng para sa kanyang sarili, sa proteksyon ng dakilang Diyos, ang bagay na multo, ang kanyang buhay at kaligtasan ay natural na hindi isang problema. Randolph at sabay na natigilan si Hernan. Ang paghawak sa Cobb sa panahong ito ay katumbas ng paglalaro sa kanilang buhay. Ayon sa orihinal na ideya ni Hernan, hindi na nila kailangan pang pakialaman ang mga Cobbs, at mabilis na tumakas ang tatlo sa kanila. 3,900. Bagaman may mga panganib, ito ay mas mahusay kaysa sa pagdala ng isang walang malay na Cobb. Kahit na ang Cobb ay hindi ganap na binuo, ito ay tumitimbang pa rin ng higit sa 100 libra. Kung isasama niya ang taong iyon, hindi lang siya ang magiging target ng ghost-eyed na Golden Eagle, kundi mababawasan din ang kanyang bilis at tiyak na mamamatay siya. Gayunpaman, si Terence ay may sariling dahilan para gawin ito. Upang maprotektahan si Randolph at si Hernan, ang pagdadala ng Cobb ay ang pinakamahusay na pagpipilian upang maakit ang atensyon ng multo na Golden Eagle. Bukod dito, ang demonyong bagay ay nagbigay lamang sa kanya ng isang pahiwatig. Kapag ang ganitong uri ng sanggol ay pinaamo ng mga tao upang maging isang espiritual na alagang hayop, ito ay ganap na mahihiwalay sa grupo ng mga ligaw na espiritual na hayop. Kung ito ay matuklasan ng mga magulang nitong espiritual na hayop, hindi lamang nila ito magpapatuloy na protektahan at ipagkakaloob, ngunit direkta rin nilang papatayin ito. Dahil na brainwash na ito at makikinig lang sa utos ng amo nito, naging out-and-out alien na ito sa paningin ng mga magulang nito, at gusto na nilang tanggalin. Gayunpaman, Randolph at hindi alam ni Hernan ang tungkol dito. Sa katunayan, kahit na gawin nila, hindi nila hahayaan si Terence na gumawa ng isang bagay na napakapanganib. Lalo na si Hernan kung napapatay niya si Terence dahil sa kanyang mapusok na mga aksyon ngayon, mabubuhay siya sa panghihinayang sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong ibuka ang kanilang mga bibig.
Nang makitang karga-karga ni Terence ang walang malay na cob sa kanyang likod, ang multo na Golden Eagle ay nagalit. Ikinumpas nito ang kanyang mga pakpak at isang malakas na hangin ang bumaba mula sa itaas. Boom! Ang puno sa ilalim ng kanyang mga paa ay napakakapal na at mangangailangan ng hindi bababa sa 5 tao na yakapin ito. Magkagayunman, hindi nito nakayanan ang malakas na hangin na hinalo ng multo na Golden Eagle. Matapos ang isang malakas na tunog, 12 ng mga higanteng puno sa paligid nito ang lahat ay nasira. Randolph at nawala ng balanse si Hernan at nahulog sa lupa. Buti na lang at pareho silang nasa early stage ng foundation building realm. Bagamat sila ay nasa isang malungkot na kalagayan, lalo na si Hernan, na samuka pa ng isang malaking bibig ng dugo dahil sa kanyang mga pinsala, hindi sila nahulog sa kanilang kamatayan. Sa oras na silang dalawa sa wakas ay nagpatatag sa kaguluhan, si Terence ay wala na. Kahit na ang matandang multo na Golden Eagle ay wala na. Natarante si Hernan at hahanapin na sana si Terence ng Randolph para pigilan siya. Sa kalagayan mo ngayon, magiging pabigat ka lang sa boss kahit na maabutin mo. Huwag kang mag-alala, si boss ay hindi kailanman gumagawa ng anumang bagay na hindi siya kumpiyansa. Kung maglakas loob siyang gawin ito, dapat ay mayroon siyang sariling paraan. Pero hindi naman natin pwedeng iwan ng ganito si boss, diba? Nag-aalalang sabi ni Hernan. Then wait for me, aakyat ako at titingin. Randolph at tumalon papunta sa isang malaking puno hindi kalayuan pagkatapos niyang magsalita. Imposibleng mahanap si Terence sa masukal na kagubatan na ito. Ang tanging paraan ngayon ay ang gamitin ang Ghost-Eyed Golden Eagle upang mahanap ang lokasyon ni Terence. Bagamat malaki ang multo na Golden Eagle, mahirap makita siya mula sa ilalim ng puno. Gusto rin silang sundan ni Hernan, ngunit hindi siya isang agile master. Hindi niya alam kung gaano katagal bago siya umakyat sa puno, not to mention na sugatan pa siya. Hihintayin na lang niya ang balita ni Randolph sa ibaba. Pagkatapos ng ilang sandali na sabik na paghihintay, nakita ni Hernan si Randolph na lumilipad pababa mula sa itaas. Mabilis siyang humakbang at nagtanong, paano na? Kamusta ang situation? Randolph na may kakaibang hitsura sa kanyang mukha. Napakamot siya ng ulo at sinabing, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Anong ibig mong sabihin? Nasa panganib ba si boss? Sabihin mo sa akin dali. Biglang nabalisa si Hernan. Hindi. Ang Ghost-Eyed Golden Eagle ay halos 10 milya sa north. Gayunpaman, nakita kong umiikot ito sa posisyong iyon at tila may hinahanap, ngunit hindi ito damapo. Ang tono ni Randolph ay puno ng hindi makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa rin maintindihan ni Hernan. Pinch ni Randolph ang kanyang baba at haka-haka, nagbibigay ito sa akin ng pakiramdam na ang mata ay may mata Golden Eagle ay parang nawala ng track sa kinaroroonan ni boss. Kaya naman umiikot-ikot ito. Paano ito posible? Hindi napigilan ni Hernan na matigilan. Ang Ghost-Eyed Golden Eagle ay isang spirit beast sa itaas ng mid-foundation stage, at isa rin itong overlord of the sky. Ang mga sentido nito ay hindi mapag-aalinlanganan, at kapag na-lock ito sa isang tao, kahit na ang isang master sa itaas nito ay maaaring hindi makatakas, pabayaan si Terence. Hindi ko rin alam kung paano ginawa ni boss, pero sa itsura niya, parang ganoon. Kahit Randolph ay hindi rin makapaniwala, ang pagkakita ay naniniwala. Kailangan niyang paniwalaan ito. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Napakamot ng ulo si Hernan. Kung si Terence ay nasa panganib, siya ay sumugod ng hindi nagdalawang isip, ngunit ang sitwasyong ito ay medyo nakakalito. Randolph saglit at nag-isip, sa palagay ko, hindi tayo pwedeng pumunta sa side ni boss. Kung hindi lang tayo makakatulong, baka makasira pa tayo. Pero, hindi tayo pwedeng magtagal dito. Kung hindi mahanap ng multo na Golden Eagle ang boss, malaki ang posibilidad na babalik ito. Mas mabuting umalis na muna tayo at pagkatapos ay humanap ng paraan. Kung ganoon. Sige. Si Hernan ay nag-aalala pa rin sa sitwasyon ni Terence, ngunit ang pagsunod kay Randolph ay ang pinakatangang bagay na magagawa niya sa sitwasyong ito.
Sa panig ni Terence, tulad ng hinulaang Randolph, matagumpay na nakatakas si Terence mula sa pagtugis ng multo na Golden Eagle. Ang multo na Golden Eagle sa tuktok ay halos kapareho ng lakas ng nakilala niya sa newbie test, mid-foundation stage. Sa kasalukuyang lakas ni Terence, napakahirap na alisin ito pagkatapos Mylock. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang may multo na Golden Eagle ay hindi nakatulong. Sa pagkakataong ito, ang dahilan kung bakit siya nakapagpatuloy ng maayos ay dahil pinaamo ni Hernan ang cob na ito. Totoo na ang cob ay isang senyales sa agila, at ang pagdadala nito ay parang pagdadala ng ilang daang watt na bumbilya. Kahit gaano pa siya kabilos-kumilos, hindi niya maalis sa sentido nito. Gayunpaman, mayroong isang matandang kasabihan, sa ilalim ng liwanag ay kadiliman. Maaaring direktang nakalock kay Terence ang ghost-eyed Golden Eagle, ngunit dahil natural na bumbilya ang bata, natural na nakakandado ang eagle sa bata. Hindi nito alam na si Terence ay may gintong daliri na tinatawag na Jade Space. Matapos maakit ang agila palayo kay Randolph at si Hernan, pinalamanan ni Terence ang cob sa espasyo ng Jade. Walang pag-aalinlangan, nawala ng agila si Terence sa isang iglap na parang nabulag ito. Ang multo na Golden Eagle ay umiikot sa itaas ng bundok, ngunit hindi nito mahanap si Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.